What's up? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Grabe yung sinabi ni Senator Alan, mga katunay. 'Di ba? Talagang hindi pwedeng Marcos na lahat. 'Di ba? Hindi pwedeng ganun. Kaya lumaban tayo talagang ang ano talaga ni Senator Alan is dapat ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. 'Di ba? Iyan ang nakakabilib kay Senator Alan eh. Ako dati, sa totoo lang, parang yung sa 10K na yan, aminado ko, isa ako sa bumana talaga kay Senator Alan tungkol dun. Sa 10K na yan. Pero sa totoo lang, nung tumagal, lumaon hanggang ngayon. 'Di ba? Bumibilib ako kay Senator Alan sa paninindigan niya. 'Di ba? Kumbaga, yung pagkakakilala ko sa kanya no na parang, kwentong barbero yan, wala ano yan, nakakainis yan. Iba pala talaga si Senator Alan kapag nakakilala mo. Talagang palaban, talagang may dignidad, may prinsipyo. Yun yung mga hinahanap natin, yung mga katulad ni Senator Alan. Sa totoo lang, mga katunay ha. Kaya ito, pakinggan natin, panoorin natin yung mga sinabi ni Senator Alan dito, talagang tagos to the bones doon sa mga tatamaan. Panoorin natin. Pera muna nung laban. Kasi paano pag wala nang lumaban para sa Pilipinas? Paano kung Marcos na rin? Wala namang problema, filean ako ng kaso. But for example, yung Tindig Pilipinas Kiko D, legacy ni President Cory Aquino is democracy. Legacy ni Senator Benigno Aquino is giving his life to fight for freedom and democracy. Yes. And then magpapagamit kayo sa Malacanang? Obstruction of justice. Sinabi na nung NBI, walang warrant na binigay sa amin. Sinabi na ng PNP at SILG, pumunta sila doon, hindi para aresto yun dahil wala pa namang warrant. So, paano naging obstruction of justice at paano pinatakas si Bato kung wala namang warrant? Tama yun. So, let me address... Tama yung sinasabi ni Senator Alan, wala pa namang warrant ng mga panahon na yun. May daladala si Trillanes, warrant ng ICC. Diba? Pero yung talagang warrant doon sa Korte Suprema, doon sa Korte sa atin sa Pilipinas, is hindi pa naman naaanuhan yun, hindi dumadaan doon. Ngayon, kung dumaan na dito sa Korte sa atin sa Pilipinas at pupunta sila doon sa Senado, yun talaga, kung dala-dala nila yung warrant na yun, na inaprubahan ng Korte sa atin dito, talagang pwedeng kasuhan sila Senator Alan ng obstruction of justice na sinasabi nila. Pero sa totoo lang, yung warrant na dala-dala nila is warrant doon sa ibang bansa na hindi naman talaga dumaan sa tamang proseso dito sa atin. Dapat dinaan muna nila sa tamang proseso bago nagtatataas si Trillanes ng warrant niya. myself to Pico D and the other Aquinos, even to Senator Bam, no? Ang legacy nyo, democracy. Then Marcos na rin. So, no problem. Legacy din nila is against extrajudicial killings. So, yung mantakin mo, no? Bam Aquino. Kamukha niya pa si Ninoy eh. Diba? Kamukha ni Bam si Ninoy. Diba? Kung titignan mo talaga yung itsura niya, kala mo nabuhay si Ninoy sa katauhan niya. Kasi si Noynoy hindi. Pero si Bam, kamukha talaga. Kamukha lang. Pero yung prinsipyo talaga ni Ninoy, wala kay Bam. Oo, ang layo. Ako sa totoo ka, akala ko nga matinuyan si Bam eh. O di ba natalo yan noon. Tumakbong senador. O nanalo siyang senador noon, tapos natalo siya. No? 8 diretso eh. 8 diretso, talagang diretso sila sa kubeta noon eh. Sa Tiberos ng ata nakalusot. Tapos siya ngayon, kumandidato siya nitong 2025. Nanalo siya. Pero bago yun, is may nilabas na video niya na binabati niya yung Duterte, ganyan, pinasasalamatan niya yung mga Duterte, kesyo ganito ganyan, na yung parang bill na ipasa niya is tinulungan siya ni Tatay Digong. Para siyempre parang, ano pala to? Isa to sa mga rumerespeto kay Tatay Digong. Siyempre, yung mga nakakapanood din, syempre, katulad namin, pero hindi ko rin binoto yan si Bam, ha? Hindi ko rin binoto yan. Syempre, iba na maka-Duterte, di ba? Maaari siyang iboto. Di ba? Maaari. Kaya syempre, nakadagdag din na nakadagdag sa boto niya yun, eh.
Tapos biglang nung nanalo, kita mo naman. Kamukha lang ni Ninoy, pero ang layo ng ugali kay Ninoy. Ipaglaban nyo yun. Legacy din na ng mga Aquino is to sacrifice for the nation. So, if your sacrifice is fighting the Dutertes, okay yun. Pero okay sa inyo babuyin yung Senado. Okay sa inyo wag ilabas yung totoo sa flood control. Di ba, kaya nga, laban eh. Laban yung laban. Hiramin ko muna. Kasi hindi nyo ginagamit eh. Kasi yung mga yung mga dilawan na yan, ang alam ko niyan, talagang mahilig lumaban sa mga karapatan niyan. Mga karapatan, lalo na kapag ang gobyerno ay umaabuso sa mga Pilipino. Yun nga yung pinaglaban nila, kaya talaga sila nag-people power nung panahon ni Marcos Sr. Talagang pinaglaban nila yung karapatan ng mga Pilipino. Galit na galit sila sa mga Marcos. Talagang yung mga dilawan, halos talaga isumpa yung mga Marcos. Kitang-kita naman natin, namuno sila ng mga ganito, ganyan. Di ba? Bilib na bilib ka sa kanila. Pero ngayon, kita mo naman, tropa ng dilawan, Marcos. Pinapakinggan ng dilawan, Marcos. Parang nagbago ihip ng hangin, no? Tapos nagagalit sila sa mga Duterte. Mga ob-ob din, no? Dapat ito yung sinasabihan ni Gado na, Baba! Kaya nga ako lagi ko tinatanong sa mga dilawan, yung mga Duterte ba yung nagtatag ng martial law? Yung mga Duterte ba ang nagpahirap sa inyo, mga dilawan? Bakit sa mga Duterte kayo galit na galit? Kakatawa lang. Di ba? So, alam niyo naman, di ba, sa aktivista, ganyan, sa Duterte, ganyan, kailangan neutral ako dahil senator judge din ako pa magpre-preside ng impeachment. Pero pera muna nung laban. Kasi paano pag wala nang lumaban para sa Pilipinas? Paano kung Marcos na rin? So mga kababayan, let me end this way. Kung comfort... Gaganto ka na lang nun, Senator Alan. Kaso mukhang hindi mo mapapaganyan si Senator Alan. Nakita mo naman sila kung dati. Di ba? Nagdebate pa si Senator Alan tsaka si PBBM no sa 20 pesos na bigas. lang po. Sumang-ayon na po ako sa administrasyon. My life will be totally much easier, but I couldn't live with myself. Why? Life without a purpose is not living. Diba? You all have to consult your maker. Is this the kind of world that the Philippine Constitution wants? Is this the kind of world that the Bible tells us, the kind of Philippines we want? Diba? So, you might not like me. You might not agree with my politics. I'm not perfect. Some of you might not even trust me. And if I'm wrong, then tama feelings nyo. But what if I'm right? How many of us didn't listen to the science in 1970s? And what happened for 20 years? So what if I'm wrong now? You don't have to like me. My stay as Senate President is limited. But every day that I'm here, laban po tayo. So, tsaka totoo yung sinasabi ni Senator Alan. Pwede lang maging easy-easy ang buhay niya. Pwede siyang kumampi sa palasyo. Diba? Wala pa siyang problema. Wala pang okay lang sa kanya, diba? Kaso hindi Diba? Eto, pinaglalaban ni Senator Alan ang karapatan ng taong bayan. Kasi sa totoo lang, hindi naman dapat magalit ang palasyo kay Senator Alan Kay Senator Alan, hindi dapat nila hinaharang o kinokontra yan. Di ba? Kasi, kung yun talaga ang gusto ng palasyo na tulungan ng Pilipinas, masolve ang kaso na yan. Dahil alam naman natin na nagpabagsak sa Pilipinas yung issue ng flood control na yan. Kung gusto talaga nilang malutas yan, papayagan nila sina Senator Alan sa mga ginagawa nila. Kaso bakit? Bakit kailangan siyang tanggalin sa pwesto? Kailangan siyang palitan? Diba? Dahil, syempre, nadidinig natin sa iba at nasa kanila na bakit? Kasi ba si Senator Alan ay hindi nahahawakan sa leeg? Kailangan ba ang maging
Senate President, kailangan ba yung nahahawakan sa liit? Diba? Kaya hindi maalis sa isip namin yung mga ganito eh. Ayaw namin magsalita ng ganito, pero hindi matanggal sa isip namin kasi kayo mismo ang nagsasaksak sa isip namin. Kung alam niyong tama ang pinaglalaban ni Senator Alan, siguro hindi naman naglalaro sila Senator Alan sa Senado. Hindi naman sila naglalaro sa investigasyon ng flood control. Talagang gusto talaga nilang malaman din kung sino talaga yung mga sangkot at mastermind dyan. Diba? Kung talagang Pilipino ang nauuna sa palasyo, Pilipino ang talagang tinitignan nila, taong bayan, uulitin ko dapat hindi na nila pinapakailaman to. Kumbaga pinapayagan na nila to. At hindi para palitan si Senator Alan. Dahil sa totoo lang, walang ginagawang mali si Senator Alan sa mga kilos niya. So, hindi natin kalaban ang Malacanang. Pero kalaban natin kasinungalingan, kalaban natin yung nagpupunit ng pahina ng konstitusyon. So mga kababayan, tonight, tomorrow, let's say a prayer, but let's ask ourselves, who are we? Anong identity natin? Paano natin maitutuloy yung laban? Hindi pwedeng everyday may bagong issue na lang. Issue May 11, habulin si Bato. Issue May 13, NBI attack the Senate o hindi. Issue ng walkout, 12 kayo, okay. Nung kami hindi dumating, 12 kayo, okay. Tapos, para hindi mapag-usapan yung testimony ng 18 Marines, magme-meltdown, magbabalistik si Erwin Tulfo. Tapos, para yun ang news. Tapos, bukas. Tapos, tatakutin lahat ng mga empleyado ng Senado na bibit-bitin, kakasuhan. Ulitin ko yung sinabi ko sa media, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Oo, tama. Ang nasa aming katotohanan. Oo. But despite that, Kumbaga, lamang na lamang sila ngayon. Talaga, lamang na lamang sila ngayon lahat. Talagang bumabangga sila Senator Alan sa malaking pader. Hindi lang basta-basta pader, kundi marmol. 'Di ba? Alam naman natin, nasa kanila ang makinarya, nasa kanila ang kapangyarihan. Pero nagtutuloy-tuloy sila. Kaya nga gaya ng sinasabi ko kanina, napakadali kay Senator Alan na isuko yan. Napakadali kay Senator Alan yan kung sakasakaling payagan niya na lahat ng nangyayari, bumitaw siya sa pwesto, talikuran niya na yan, di ba? Kaso hindi, patuloy pa rin siyang lumalaban. Kahit alam niyang medyo alanganin na. Di ba? Bihira yung mga ganyang klaseng senador na merong paninindigan, mga katunay. Bihira tayong makakita niyan. Kaya ako, tinatandaan ko yung mga ganyang tao. Talagang kung sakasakaling tumakbo. Yung sinasabi ko mga katunay. Bago magkaroon ng eleksyon, kung magkakaroon ng eleksyon, sana nga, is talagang pag-aralan natin lahat ng mga re-electionists, lahat ng muling tatakbo, is pag-aralan natin sila. Kung karapat-dapat ba silang makabalik sa mga pwesto nila sa Senado. Hindi yung dahil sa kilala natin sila, hindi dahil yung sa sikat sila. Ang tignan natin kung ano yung ginagawa nila para sa mga Pilipino. Yun ang pinaka-importante dun. Ngayon, sa mga bago namang tatakbo sa Senado, alamin natin kung talagang may maitutulong sila. Ano ba ang mga ginagawa nila noong mga panahong hindi pa sila sa politika? Ano ba yung mga ginagawa nila nung mayor pa sila? O ganito, ganyan, ganyan. O kung hindi man sila dumaan sa politika, tapos tatakbo silang senador, ano ba yung mga ginagawa nila? Yung tipong bago sila pumunta ng Senado, bina-background check natin sila. Bago natin sila iboto, kilalanin natin isa-isa. Hindi dahil sa kilala lang natin sila sa pangalan at saka dahil sa sikat sila. I'm willing to tonight and tomorrow we'll be thinking of a way paano po hindi maipit ang mga empleyado, paano po na yung mga bangko masunod ng tama, anong tamang legal remedies natin. On that aspect, we can talk and find a way. Pero when it comes to truth, ibabalik ko ngayon sa majority yon. You really believe what you're preaching about the flood control? You really believe na after putting to jail some to get the quorum, they won't put more in jail to get... Gagawin kasi 18 na lang ang senador para 12 convicted na. At pagkatapos nun, manipulate na naman yung numero at saka yung konstitusyon para palitan yung konstitusyon. Yan yung tunay talagang nababoy ang Senado pag gano'n na nangyari. Again, if I'm wrong,
then baliwalain nyo lahat ng sinabi ko. I'm just one other politician telling you garbage. But if I'm correct, and I hope that I am not correct, then we have to put faith into our actions. Okay. Kailangan natin lumaban at kailangan natin humanap ng paraan para ipakita na hindi tayo papayag na muli pong ikulong ang ating demokrasya. Yes. Na muling nakawin ang freedom ng bawat Pilipino. Ayun, ang linaw, no? Linaw ng sinabi ni Senator Alan, mga katunay, palakpakan natin. Ayun. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.